Secretary Greg Domingo, Secretary Ren Almendra, Secretary Edwin Lacerda, Senator T.G. Gingona. Alam mo nyo nung sinabi niyang ama ng nason. Naalala ko, teka magkaklase tayo, matanda ka sa akin konti, bakit ako naging ama? Siyempre, ating pinagpipitikan ang Governor Ed Chato, Vice Governor Inday Lim, ating pong kinatawan Rene Relampagos na kanina po'y tila inaantok, medyo mahina ang boses. Siyempre kasama natin sa Kongreso noon, ngayon Mayor, at balita ko'y babalik sa Kongreso si Bob Cajes, si Risa Ontiveros Barakel na sa inyong pong tulong pagpapatuloy ang paglilingkod po sa atin lahat sa buong bansa. Honorable Crispina Vergara, winners of the Outstanding Barangay Officials of the Year and the Outstanding Lupong Tagapamayapa. Other local government officials present, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal kong po kababayan, meron akong hinandang konting Bisaya. Pero bago pa ho nito, hingi muna ako ng paumanin sa inyo. Halos isang oras ho yata ako nahuli. Galing pa ho kami ng Leyte. Dalawang lugar po sa Leyte. Dalawang lugar dito sa Tagbilaran pupuntahan namin. Didiretso po ako ng Clark para makaabot ng Tarlac ngayong gabi. Magmamaneho pabalik ng Maynila mamayang gabi rin. Dahil meron ho tayong 8 meeting sa Maynila naman bukas. Kaya ako medyo namamahay ito. Itsura ko, hindi ako nagjejeta. Talagang ganun lang po ang trabaho. Mamaya po palagay ko, dadalawin ako ng nanay ko. Papaalala sa akin na hindi tayo dapat nagpapahintay ng ating mga kababayan. Ulitin ko lang po, humingi ako ng pamanhin, hindi ko inaasahan. Nahuli ho tayo sa pagdating. Pero mabuti ho, nakarating na tayo dito. Okay. So nagpaturo ako kay Governor Chato ng konting Bisaya. Siyempre, unang bati raw ho dapat sabihin sa inyo ay maadyong hapon, kanindyong tanan. Sabi ko naman kay Bob guys, parang kulang. Pakidagdagan nga natin. So, tinuro niya sa akin to. Ngayon, hindi ko naman nung inaangkin na magaling po ako estudyante. Siya po magaling na teacher. So, eto, papracticing ko. Kung bago kayo magagalit, kung magkamali, ito po yung Bisaya ng Kapampangan. Okay? At saka kanina nga ho pala. Paano nga ho ba? Sabi ko, nakalagay ho sa speech kasi Boholanon. Sabi ho nung dalawang katabi ko, Bolanon. Sabi ko nawala yung H. Baka masabi na naman Kapampangan ako nawala yung H. Pero gadtong ni aging kampanya, kahinumdum mo nga ni ingon. Ingon ako. Tama pa rin ba? Daghang jay guwapa diri sa Bohol. Pero karon ni samot kadaghan ang mga gwapa diri sa Indio. Magaling talaga si Bob guys. Alam po niyo, tuwing dadalaw ako sa Bohol, talaga naman pong napapaalalahanan tayong it's more fun in the Philippines. At alam po nating hindi lamang ang magagandang tanawing ang ugat ng dangal ng Pilipinas. Higit sa lahat, nariyan ang bawat Pilipino nag-aalay ng ngiti sa sino mang makaharap. Bawat isa po sa ating namumuhay ng marangal, palaging inuuna ang interes ng kapwa. Sorry po. Sensya na kayo, baka may nang kukulam lang. Palaging inuuna ang interes ng kapwa at nakatuon sa mga gawaing lalong magbubuklod sa ating pambansa. Ngayong araw ng barangay, kinikilala natin ang pinakamatatayog na halimbawa ng Boloanong, tama na naman? Boloan. Tagal ko hong pre-practice magkaroon ng H na wala ho dito ngayon. Ang Boloanong nakikiambag sa pagangat ng ating bansa. Sila ang mga nanunungkulan ng may sipag at integridad para sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Ang ating outstanding barangay officials of the year at mga huwarang lupong tagapamayapa. Sa araw-araw kayo ang pangunahing tagapag-ingat ng tiwala ng ating mamamayan. Kayo ang direktang tumutugon sa kanilang mga hinaing at pangangailangan. Mula sa pagpapatupad sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan hanggang sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa publiko,
maging ang pag-areglo sa mga alitan sa inyong pong komunidad. Kayo ang sumasalo. At bawat araw, humaharap din kayo sa isang sangandaan. Ang piliing magbulag-bulagan para sa sariling interes o ang makiambag para sa tama at matuwid na pagsiservisyo sa bansa. Malinaw naman po kung ano ang inyong pinanigan at kung bakit kayo ngayon pinaparangalan. Ehemplo kayo ng mahusay na serbisyo at ipinapakita ninyong taong bayan lamang ang boss ng pamahalaan. Narinig ang halimbawa, si Leonor Samihon. Sana tama po ang pag-pronounce. Baka naman ho dapat doon Samijon. Samihon. Tama pala ako noong una, Samihon nga. Nang Bentig, Kalapi. Yung Kalapi pong bayan ay talaga naman pong napakaraming inaning tropeo. Baka sabihin ng ibang bayan ay yung Kalapi ng api. Pero dapat tutularan. Na imbis na ilihim at gamitin para sa sariling interes ang di na gastos na pondo ng barangay, ay piniling bumuo ng isang sistemang titiyak na alam ng taong bayan kung saan napupunta ang bawat kusing ng budget. Nariyan din po si Marie Mirasol, isang barangay secretary mula sa Lahog, Clarin, na umalalay at nagturo sa iba pang barangay secretaries kung paano itala ang mga dokumento ng barangay sa isang sistematikong paraan. Alam po nyo, napaka-importante niya mga records natin. No? Sa totoo lang po, Presidente na ako ng Republika. Pag nagtatanong tayo ng datos kuminsan, hindi ho araw ang binibilang, hindi ho linggo, kuminsan ho buwan, kuminsan ho quarter. Alam mo nyo yung quarter, 3 buwan bago pag hiningi mo yung datos bago dumating sa'yo. Pag nagdesisyon ka, parang atrasado na. Yun po kinukumpuni rin natin ngayon. Anyway po, sa ngalan ng bawat Pilipinong inyong kinakalingat, tinutulungan, taos-puso po akong nagpapasalamat sa ating mahuhusay na barangay officials at lupong tagapamayapa. Hindi po kailanman sasapat ang parangal o ang pabuyang iginawad sa inyo ngayon para tapatan ang ibinuhos ninyong sipag at dedikasyon sa inyong pong trabaho. Makakaasa kayong patuloy na maghahanap ng paraan ang administrasyong ito upang kilalanin at suklian ang inyong pagsusumikap at nang lalo pang maitindig ang dangal ng mga naglilingkod sa gobyerno. Totoo nga pong ang dedikasyon ng mga kawani ay nagbubukal sa determinasyon ng namumuno. Ito mismo ang sinasalamin ng inyong probinsya sa mahusay na pagtitimon, ulitin ko po, sa mahusay na pagtitimon ni Governor Ed Chato sa Bohol para bang lahat ay ganadong maglingkod at handang humanap ng paraan upang maghatid ginhawa sa kapwa. Patunay dito ang pagkatatag ng Telephone and Radio Systems Integrated Emergency Response System o ito mas madali, Tarsier 117. Sa oras na aksidente o kalamidad, isang tawag lang ay agaran ng pagresponde ng gobyerno sa mga bolanong nasa kagipitan. Bahagi rin ng pagbisita natin dito sa Bohol, ang paglulunsad ng Park and Train Mobile Training Plus ng TESDA. Ang layunin po natin, linangin ang mga bolanon sa commercial cooking, food and beverage services, housekeeping, bartending at maging sa welding. Makakatulong ito sa mga kababayan nating naghahangad na magkaroon ng disenteng kabuhayan. Sa bagong kabanatang ito ng ating pong kasaysayan, walang may iwan. Patuloy ang pagkalinga natin sa kanila. Sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, may 46,202 pamilyang benepisyaryo ang natutulungan natin mula sa Bohol. Mula sa target natin, 46,357. Ibig sabihin po, 99.66% na ang naabot ng ating Conditional Cash Transfer Program. 46,202 na pamilyang naisalba mula sa kumunoy ng kahirapan. Ongoing din po ang mga proyekto ng DPWH dito sa Bohol. Bukod sa pagpapatag
sa Antiquera, San Isidro, Libertad Road, mahigit 138 million pesos rin po ang inilaan natin para isaayos ang Sagbayan Danao National Road. Oras na makumpleto ang mga proyekto ito, magiging ligtas ang pagbiyahe ng ating mga kababayan at bibilis ang pagluwas ng kalakal sa inyong lugar. Ang dating nangangarap lamang makalis sa laylayan ng lipunan ay magkakaroon ng pagkakataong umangat sa buhay sa pamamagitan ng napipintong pagsigla ng ekonomiya sa kanilang mga komunidad. Alam po nating turismo ang isa sa mga pangunahin ninyong industriya. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa Chocolate Hills at Tarsiers ng Bohol? Kaya dadagdagan pa natin ang magandang balita. Inaprobohan noong ika-4 ng Setyembre ng NEDA Board ang New Bohol Airport na itatayo sa Panglao. Ang inalaan po natin para sa proyektong ito, 7.4 billion pesos. Inaasahan nating magsisimula ang paunang konstruksyon sa Nobyembre ng susunod na taon. At bago matapos ang aking termino sa 2016, 3 taon at 9 buwan po mula ngayon, mayroon na kayong bago at modernong paliparan. Sa araw pong ito, pinapatunay natin na ginhawa at kaunlaran ang bunga ng mabuting pamamahala. Gobernador man, kapitan ng barangay o kasapi ng sangguniang kabataan, lahat may magagawa para iangat ang kapwa. Tulad ng mga pinarangalan nating mga pinuno ng barangay at mga lupong tagapamayapa, maaari tayong makiambag sa kultura ng katapatan na nagdudulot ng mga positibong bunga sa bayan. Sa pagtutulungan lamang natin, matitiyak na makakamit natin ang ating mithiin. Isang bansa na maunlad, makatarungan, at may patas na pagkakataon para sa lahat. Samahan po ninyo ko, kapit-bisig natin tahakin ang tuwid na daan. Bago po ako magtapos, binalita, siyempre kasama ko si Secretary Almendras ng Department of Energy. Tinanong ko na rin sa kanya, baka naman nakakalimutan ang Bohol sa Sitio Electrification Program. No? Alam po nyo kasi, sabi ho nung aking pinalitan, halos 100% to 99.8 yata. 99.8 na mga barangays ay napakuryentehan na raw. Ay ibig sabihin ho pala nun, pag yung isang barangay, ay hindi actually yung sa barangay, umabot yung kawad ng kuryente sa barangay hall, inangkin na yung buong barangay may kuryente. Okay? So kailan ho ba naman nangyari na yung buong barangay kakasa sa barangay hall? Hindi ho pwede yan. So ilan ang iniwan sa atin totoo? Konti lang naman ho, halos 36,000 na sityo ang walang kuryente. Magkano naman para panglawan yan? Konti rin raw ho, 1 million pesos kada sityo. So 36,000 times 1,000, ilan po yun? Ay, sorry, 1 million pala. 36,000 times 1 million, 36 billion pesos lang naman. Eh, ang pambayad ko doon, iniwan sa atin, deficit rin, utang. Pero dito po sa Bohol, no? Sa totoo lang, kanina sinabi ng ating NEA administrator, 18 taon raw po, sa loob na 18 taon, ang budgetary support ng NEA, kaya naman hindi napapakuryentahan lahat, 6 billion pesos. Pero simula raw po ng administrasyon natin, mula September ng 2011, kung kailan inilapit sa ating problema, hanggang matatapos sa taong punto, December 2012, pinantayan na natin yung 6 billion na nailaan mula nung unang 18 years. Ano naman pakinabang ng Bohol? Ang target po dito ay 136 sityos. Ang natapos na raw po 75 dito sa 136 na sityo. Yung iba ho, na hindi kasama pa, yung 136 minus 75, umasa ho kayo. Tatapusin namin yung solusyon at yung problema niyo. Okay. So, bago ako magpaalam, alam mo nyo, sa totoo lang, hindi naman ako nagre-reklamo. No. Itong huling 6 o 7 linggo ho, pati yung Sabado po at Linggo, kinuha na rin ho sa akin. No. So, kung minsan talaga nagtatanong na ako, ano bang araw ngayon? Dahil araw-araw gigising ka, babasa ka ng dyaryo,
siyempre, ang kumikita doon yung kritiko. No? So, puro kulang raw na ginawa natin, mali ginawa natin, etc. Pagkatapos po nun, bubuksan ko yung cellphone ko. No? Siyempre, lahat po na may pangangailangan na magte-text sa atin bago ako makapunta ho sa banyo, mga 100 text muna yung sasagutin natin. Okay. Pag natapos po yan, no, siyempre lahat ng mga meeting natin, tulad nito, malapit na eleksyon. Yeah? Ang papel ko dito, referee. Siyempre lahat magaling. Lahat silang may karapatan na tumakbo. Eh kung isa ho pwesto, 10 silang tumatakbo, paano naman yun? No. Pagkatapos mag-referee, siyempre yung kuminsan, no, wala na tayong, yung naalmusal, no, normal na yun, walang almusal. So tanghalian, no, kadalasan sabaw at saka sandwich, okay na ako doon. Kung minsan, no, wala na rin yung sabaw at yung sandwich. Pag sinabi yung breakfast meeting, kasama po ako sa meeting, wala sa breakfast. Pag kasama ko yung lunch meeting, gano'n rin. Kaya sinabi ko, pwede ba, huwag na nyo akong lukuhin. Kung kasama lang ako sa meeting, huwag na nyo lagyan ng dinner meeting. So, lagay na lang nyo, meeting, para hindi na ako aasa. No? So, ang punto nito, ba't ko nabanggit yan? Okay lang naman sa akin, no? Dahil talaga naman po malaki-laki na ang nangyari simula nung tinulungan niya tayo at naluklok sa pwesto noong 2010. Yan ang pagpapakuryente nga ho. Sipin nyo, 6 billion, 18 years. First year natin tinulungan, 6 billion kaagad. O di siyempre lalampasan natin lahat ng nagawa bago niyan, di ba? Ekonomiya ho natin, 6.3% ang inilaki first quarter. Ngayon po, 5.9 ito second quarter. Mga lalampasan yung target na 6%. Madaling salita po, lahat po ng paghihirap, pagsusumikap, talaga naman pong nagkakaroon ng bunga. At tayo naman ay pwede na makalingon, maski ngayon. Kung tatawagin tayo ni Lord, at masabi natin, hindi tayo nasira sa pinangako sa inyo. Pero ito naman ho, pakiusap po sa inyo. Siyempre, maski anong bagay, lalo na sa barangay, di ba? 24/7 kayo. Walang oras. No? Walang oras, walang Pasko, walang bagong taon, walang Valentine's, wala lahat yan. On call. Baka meron tayong kababayan tulad sa amin, no? 10 beses kayo lalapitan, napagbigyan nyo na siyam, napagbigyan sa ika-10. Yung ika-10 lang naalala. Di ba? Konti lang naman ho yun. Basta importante, habang may ginagawa tayo, kung mas marami tayo nagtutulong-tulong, di ba? Nung araw, bayanihan, ililipat yung bahay kubo. Hindi kaya na isang tao. Ililipat ng komunidad, mabilis. Di ba? So, pakiusap ko po, lalapit kami sa inyo, darating na eleksyon, pero ngayon pa lang, sabihin ko na sa inyo, madali katrabaho si Ed Chato, si Rene Relampagos, at saka si Bob Cajes. Hindi naman natin masasabi lahat ng makakahalubilo natin, mayos. Meron pag nakiusap, kinakabahan ka sa ano kaya mangyayari dito. Yan kayang pinapakiusap niya, mangyayari, o kabaliktaran ang mangyayari kasama pa ako sa mananagot. Pero dito sa mga nabanggit ko sa inyo, 10 na kanilang makasamaan, no? Talaga naman pong panatag ang kalooban natin na yung pinagkasunduan, yung ipinangako, mangyayari, at lahat yan nakalaan para umasenso ang buhay ng ating mga boss. Kaya kayo, kung tama ang ginagawa natin, bigyan naman nyo akong katulong. No? Para pagdating ng panahon, yung 3 years, 9 months from now, no? Pag nag-retire na po tayo, hindi naman po tayo masyadong matanda na itsura at nawala na ng todo-todo yung buhok. Dahil maraming dumamay para sa ating bayan. Magandang hapon po, maraming salamat sa lahat.